Piliin na magtiwala sa Diyos ngayong 2024. Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. Ang pananampalataya ay pagsunod kahit hindi mo ito naintindihan. Ang sabi po sa Bible, it was by faith that Noah built a large boat to save his family from the flood. He obeyed God who warned him about things that had never happened before. Yan po sa Hebrews chapter 11 verse 7. Na sinasabi si Noah ay sumunod kahit hindi niya nauunawaan ang mga mangyayari. Sa Bagong Tipan lamang, mayroong 1,050 na utos at lahat ng ito ay binigay sa atin para sa ating kabutihan. Sinasabi ng Diyos ang mga bagay tulad ng ibigin mo ang iyong kaaway at patawarin ang mga taong nananakit sa iyo. Hindi yon madali. Maraming mga utos sa Biblia na tila mahirap, hindi makatwiran, hindi makatotohanan, hindi matutupad o imposible pa nga. Ngunit kapag sinabi ng Diyos ang mga bagay tulad ng ang sex ay para sa mag-asawa lamang, hindi siya masama. Sinasabi niya ito dahil alam niya ang pinakamahusay at alam niya kung ano ang mapagpapasaya sa iyo. Sa tuwing sasabihin ng Diyos na gawin ang isang bagay, ito ay isang pagsubok sa iyong pananampalataya. Ang tanong ay, nagtitiwala ka ba sa Diyos? O nagtitiwala ka ba sa iyong sarili? Nagtitiwala ka ba sa salita ng Diyos o nagtitiwala ka ba sa sinasabi ng mundo? Magsisimula tayo ng bagong taon at ito ang mga mahalagang tanong para sa atin. Paano natin sila sasagutin ngayong 2024? Magtitiwala ba tayo sa Diyos o gagawin natin ang iniisip nating dapat nating gawin? Ano man ang direksyon ng Diyos sa atin? Magtitiwala ba tayo sa salita ng Diyos o magtitiwala ba tayo sa sinasabi ng mundo na dapat nating gawin? Bilang isang bata, sinasabihan ka ba ng iyong mga magulang na gumawa ng isang bagay na tila hindi makatwiran? Nung tinanong mo sila, bakit ko gagawin ito? Sinasabi lang nila, dahil sinabi ko, because I said so. Sa pagbabalik tanaw sa ilang mga bagay na sinabi sa iyo ng iyong mga magulang na gawin, dahil sinabi nila, because I said so. Tama ba yon? Opo. Nakikita mo ba ngayon kung paano sila naging matalino? Ganon din ang sinasabi ng Diyos sa buong buhay mo. Hindi lamang kapag bata ka. Kapag 80 years old ka na, sasabihin ng Diyos, gusto kong gawin mo ito. At sasabihin mo sa Kanya, bakit? Hindi yan makatwiran. At sasabihin ng Diyos, because I said so. Dahil sinasabi ko sa iyo. Isa itong pagsubok. Ang pananampalataya ay naniniwala kahit hindi mo ito nakikita. Ngunit ito ay sumusunod din kahit hindi mo ito naiintindihan. Kung hindi ka matututong sumunod, mamimiss mo ang napakaraming pagpapala sa buhay na inilaan sa iyo ng Diyos para sa iyo yun. Ngunit kung matututo kang gawin ang ipinag-uutos sa iyo ng Diyos na gawin ng walang pag-alinlangan kahit na tila hindi makatwiran at eksaktong kabaliktaran sa iyong nakasanayang gawin, kung gayon, ikaw ay lalago sa pananampalataya at ikaw ay pagpapalain. Gawin nating tugon or focus ng buhay natin ang pagsunod ng may pananampalataya ngayong bagong taon.
Think about this, my friend. What is something God has told you to do that you did not believe was possible? Ano daw yung isang bagay na sinabi ng Diyos na gawin mo na hindi mo pinaniwala ang posible? Ano yon? Think about that. Pangalawa, why do you think God asks us to do things that are not possible in our own strength? Sa iyong palagay, bakit hinihiling sa atin ng Diyos na gawin ang mga bagay na hindi posible sa sarili nating lakas? At ang pangatlo, what step of faith can you take this year in obedience to God? Anong mga hakbang na pananampalataya ang maaari mong gawin ngayong taon bilang pagsunod sa Diyos? Have a great day, my friend. At huwag mong kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito.